Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tininan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 3 linggo ng Kwaresma. 3 linggo. Nasa kalahati na po tayo ng ating 40 araw na paghahanda. Balikan natin at reviewin natin ng kaunti ang ilan sa mga dapat nating matandaan. Pinaghahanda tayo sa 40 araw na ito na makita natin at suriin kung gaano ba kalalim o may ginagawa ba tayong effort para madagdagan yung ating oras sa pananalangin? Tayo ba sa pag-aayuno natin, nakikita ba natin na may ginagawa din tayo para mabawasan o hindi man matanggal, at least mabawasan sa pamamagitan ng ating pag-aayuno yung ating pong mga sobrang katakawan? At yung tayo ba nag-e-effort din na may maibigay sa ating kapwa sa panahong ito ng Kwaresma? Yan. So, tingnan natin mabuti yan, ha? So, noong linggo, pinaalala sa atin, di ba, sabi ko, no, every Sunday o kada linggo ng Kwaresma, mayroon tayong lugar na pinupuntahan, may pinagdadalan sa atin para mas
makatulong ito na mapagnilayan natin ang ating pong ginagawang paglalakbay. Noong unang linggo, tayo ay dinala sa isang disyerto kung saan ipinaalala sa atin na kung si Jesus ay tinukso-tukso ng demonyo bago niya, habang siya ay nag-aayuno, ay tinukso-tukso siya ng demonyo sa pamamagitan ng pagkukumbinsing na kaya naman niyang gawing tinapay ang mga bato, bakit kailangan niyang magtiis ng gutom? At kung sasambahin ni Jesus ang demonyo, ibibigay sa kanya ang lahat ng pamamahala sa daigdig na ito. At kung talagang mahal siya ng Diyos, kailangan siyang magpatihulog para mapatunayan ni Jesus na talagang totoo ang sinasabi ng Diyos na hindi siya pababayaan. Yun ang unang unang linggo. Ikalawang linggo, tayo naman ay dinala ni Jesus sa bundok kung saan ipinamalas niya ang kanyang pagbabagong anyo. Nagningning ang kanyang kasuotan at ipinarinig sa atin kung sino nga ba si Jesus. Narinig natin na sinabing, ito ang aking pinakamamahal na anak, pakinggan ninyo siya. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, lumayas ka, Satanas. Ngayon naman, ang sabihin ninyo sa inyong katabi, pakinggan mo si Jesus. Kasi, pag hindi mo pinalaya si Satanas, yan ang mapapakinggan mo. So, kailangan mong palayasin si Satanas para mapakinggan mo ang tinig ni Jesus. Kaya ngayong ikatlong linggo, dinadala naman tayo ni Jesus sa pamamagitan ng isang talinghaga. Dinala tayo sa isang ubasan. Sabihin nyo nga, ubasan. Dito sa ubasan, mayroong napanggit na may isang puno ng igos sa kanyang ubasan. At sinabi dito, 3 taon nang pabalik-balik, binabalikan ito kasi hinahanapan ng bunga. So sabi, 3 taon na, wala pa rin bunga, putulin na natin. Nakakasikip lang. Sayang lang yung nutrients ng lupa. Sayang lang. Putulin na natin. Pero may pumigil at sinabi ditong, wag muna. Hayaan niyo muna, bigyan niyo pa ako. Kumbaga, uhukayan pa, lalagyan ng pataba. At kung sakali na hindi talaga mamunga, okay, putulin na natin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, puputulin ka na. Ano pag sinabing puputulin? Tatapusin na ang buhay mo dito sa mundong ito. Kasi hindi tayo basta nabubuhay sa mundong ito, hindi tayo ipinanganak, hindi hinayaan ng Diyos na nandito tayo nang wala lang. Mayroong inaasahan sa atin, magbunga, maging mabuti. Kasi kung mabuti tayo, magkakaroon ng mabuting bunga. Pero kung wala o masama tayo, either masama ang bunga natin o wala talagang bunga. So kung tatanungin ka ngayon, deserve mo ba ang another year? Sa tingin nyo, deserve mo pa ba ang another year? Sa mga ministries ba dito sa simbahan? Sa ngayon, yung mga lector natin, lay minister, choir, mga sakristan, deserve pa ba na mag-serve dito? Nakikita ba natin o nakikita nila sa atin na nagkakabunga? May bungang dulot yung ating pananatili dito kasi baka pwede nang alis na lang kayo dito. Putulin na natin kasi hindi talaga ito yung lugar para sa iyo. Yung sa inyo, no? Sa tingin nyo ba, deserve nyo pa another chance? O, sige nga, sabihin nyo sa katabi mo,
last year mo na ito. Di ba? So kung last year mo na, sa tingin mo ba, kaya mo bang patunayan na mas magkakabunga ka? Lord, no? Kasi ang ginagawa sa atin ni Jesus, di ba? Ang ginagawa sa atin ni Jesus, siya ang nagtatanggol sa atin. Lord, sige na, magpapasan ako ng krus para dyan. Di ba? Kaya nga pinaghahandaan natin ito eh. Lord, sige na, bubuhusan ko pa yan ng salita ng Diyos. Another year pa. Nakakailang year na tayo. Laging ganun ang ginagawa ni Jesus. Pero, tandaan natin, limited offer lang ito. Hindi ito lifetime. So, kung binigyan tayo ng pagkakataon ngayong buong taong ito, may bunga ba tayo? Nabawasan na ba ang pagsasalita mo ng hindi maganda? Nabawasan na ba ang mga bisyo? Nabawasan na ba ang kasinungalingan? Tayo ba ay nakakatulong para mas magkaroon ng magandang mga maglilingkod sa ating bayan? O nung binigyan tayo ng pagkakataon, isa tayo sa mga tumulong para maging magulo ang ating bansa. Binigyan na tayo ng pagkakataong pumili ng tama, mabuti, matuwid. Pero ang pinili natin, magnanakaw, mamamatay tao, may mga kaso. O ngayon, bibigyan tayo ulit ng pagkakataon. Lord, another chance, mag-i-eleksyon. Magiging mabuti ka na ba ngayon sa paraan ng pagpili? O pareho pa rin? Sila pa rin ang pipiliin mo? Putulin na. Sige nga, sabihin niyo ulit sa katabi niyo. Last year mo na ito. Who knows? Ngayon may nakaburol dyan. Baka tayo na ang susunod na ibuburol. Alam ninyo, maraming punerarya dito na halos araw-araw may nakaburol dyan. Reality. Katotohanan yan. So tayo, habang hindi pa tayo na ibuburol, may pagkakataon pa tayo na patunayan na magkakaroon tayo ng magandang bunga na inaasahan sa atin na Jesus. Dahil kung walang bunga, tayo mismo ang gumagawa ng ikapapahamak natin. Hindi na natin pwedeng isisi sa Diyos dahil ang Diyos nga laging gumagawa ng paraan. Yung effort na ginagawa at gagawin ni Jesus, makikita natin pagpasok natin sa mga mahal na araw. Kaya muli, sa habang tayo ay naghahanda, ang panawagan sa atin, pagsisihan ang ating mga kasalanan. Amen?